Part 2 of Buskalan Trip. So dito, akala namin, pagdating namin sa tuktok, tapos na yung pagod. Pero ito pa lang pala talaga yung simula ng kwento. So finally, nakarating na kami dito sa community at yung tutuluyan namin na homestay ay bahay ni Ate Sharon. Simple lang yung buhay dito. Wala kang makikitang mamahaling hotel. Wala din ditong branded amenities or maraming amenities. Pero one thing is for sure, meron kang tutuluyan, meron kang matutulugan, warm na pagtanggap at tanawing hindi mo naman makikita sa syudad. So pag akyat, una namin ginawa, nagkamustahan kami kung kamusta ba yung level nung pag-akyat, kung gaano siya nakakapagod. Anong level sa'yo? Nung height? Level ano sa'yo? 74. Ano? 74. Mamatay ako. Parang kayo. Ikaw din yan, te? Sabi pa niya ate kayo. Grabe, awardee. Sabi pa niya ate. Yung ano yung i-order niyo na lang. Si ate. Dami rin niya ate. Grabe. Aren. Sa kanya din yung wifi. Ate all arounder. Ano po? Ang sila. Grabe si ate na nagbuhat, si ate na nagkuha ng order, si ate naglista siya pa pagluluto. Grabe yung buhay to. All around. Grind lang. Tapos sabihin niyo ang hirap ng buhay. Sa tindahan ni Ate Sharon. Pag gusto niyo magsopas. Niloko lang kay ni ate dito tinda, ito din niluluto niya. Yan, may shampoo na dito, wipes, pansit, sardines, suka, patis. Dito limited lang yung mga drinks, so better if you bring your own drinks na gusto nyo, or best if magdadala kayo ng sarili nyong tubigan. Sa unahan ng video na to, pinakita ko sa inyo yung mga designs na pwedeng pagpilian. Merong snake, sun and moon, at iba pang geometric patterns. Pero tandaan, hindi lang to basta bang gandang design. Meron akong in-upload na video regarding sa meaning ng mga tattoo before. So noon, kapag may tattoo ka daw, ibig sabihin, matapang ka or symbol yun ng protection, kagandahan, fertility, at mahalagang pangyayari sa buhay. So ngayon, meron na silang mga newer designs para sa mga bisita. So better if itatanong nyo muna dun sa tattoo artist kung ano yung kwento at kahulugan ng design para angkop doon sa gusto mong ipalagay sa balat. Kung malaki o detalyado yung gusto nyong ipalagay, hindi na si Apo Wang Od yung karaniwang gumagawa nito. Merong mga larger pieces na ang gumagawa ay mga kamag-anak niya, iba pang trained tattoo artist sa community, o kaya yung mga apprentices niya. So sa ganitong paraan, nagpapatuloy yung tradisyon at naipapasa ito sa susunod na henerasyon. Ang malinaw na documented na 3 dots na lang yung ginagawa ni Apo ay noong 2023. So guys, anong tawag dyan natin? Tinik ko. Ano po? Teka, guys. So ito yung tinik. Ano sa'yo rin? Traveler. I got 8 items. Magkano yun? Mabubuhay. Oops, sorry mama. Last na talaga. Ate, wait lang. Bilang ka 1, 2, 3 Pero wag mong saktuhin. Lituhin mo siya, te. At kung gusto nyong magpatato kay Apo, kailangan nyong agahan. Paunahan dito sa lista at pila. Depende rin yung sistema sa guide, homestay, at dami ng tao. Pati na din sa availability ni Apo. Kung hindi kayo umabot o kailangan na niyang magpahinga, possible na kinabukasan na kayo matatuan. Kaya kung ito talaga yung purpose ng pagpunta nyo, maglaan kayo ng extra day at huwag kayong gumawa ng sobrang sikip na itinerary. Tandaan, hindi guaranteed yung tattoo session dahil priority yung health at pahinga ni Apo. Nagpapatry kayo niyan, ate. Yung ibang tao yung Ikuko ka ba? Sige nga, ate. Wag ate, may galit sa akin. Sa'yo, Judy, papakpo ka. Ayoko. First tattoo niya, guys. Anong Parang nararamdaman? mas kakabahan ako kay Apo. Pero yan, wala. Sa'yo rin. Level 2. Level 2. Level 2 for first time. Tapos sa Batikan, level 1. Judy. Ang pinakamalaking tanong dito ay safe ba magpabato? Katulad ng kahit anong tato, hindi ito zero risk dahil binubutas nito yung balat. May mga possibility ng infection kapag contaminated yung ink, tubig, tinik o yung gamit. Kaya maganda na siguraduhin yung bago at para sa'yo lang yung tinik. Tingnan din kung malinis ang workspace or yung kamay at mga gamit ng artist. Huwag kang mahiyang magtanong dahil katawan nyo yan. Sundin nyo din yung aftercare. Kapag lumalala ang pamumula, namamaga, may nana o sobrang sakit o nilalagnat kayo, magpatingin kayo agad sa doktor. Okay naman dyan natin. Ito lang kasi. Dyan na tayo. Malabo yan, ate. Hindi, mas lalong nagdadar. Pag mas Mga kapal. Basta wag niyong lalagyan ng mga chemical.
Dito sa Buskalan, ang tato ay hindi lang isang souvenir na iuuwi mo. Isa tong kwento ng tapang at kulturang patuloy na nabubuhay sa bawat pagtapik ng kahoy at tinik. For part 3, papakita ko naman sa inyo kung ano yung naging lunch namin and also kung ano ba, i-room tour ko rin kayo. Tapos kung ano yung reaction ng iba after nilang matapos magpaganito.